Kumusta kayong lahat? Sana ay maganda ang takbo ng buhay. Ngayong araw na to ay hinatid namin si Bunso doon sa special school at pagbalik namin ay dumaan muna kami ng aking panganay na anak to sa simbahan na pinakapaborito ko. At ito nga ay kunento ko sa aking anak paano humingi ng tulong sa aking mga desisyon. Una, sa aking pag-aasawa. Noong ako ay nakapagpatapos na ng aming bunso, yung ikapito, nagdesisyon ako na mag-asawa na kasi ito yung advice sa akin. Maraming mga panahon na ginugol ko din sa kumbento para magsilbi, tumulong-tulong sa kumbento para tingnan yung buhay ng pagiging madre. Dalawa lang dati yung pinipilian ko, magmadre o maging matandang dalaga kasi nga sabi ko napakahirap ng buhay may asawa, ayoko talagang mag-asawa. Pero nung ako nga ay tumatanda na at hindi nakakapagmadre, sabi nila parang hindi ka makakapagmadre kasi ang daming binabayaran. Binabayaran ko yung tuition ng kapatid kong nag-aaral sa private, binabayaran ko yung bahay na tinitirhan namin, mga gamit ng mga kapatid ko, hindi ko naman sila maiwan. Sabi nila, huwag ka na lang magmadre, magpaasawa ka na lang kasi sayang naman ng lahi mo, kasi alam mo naman, masipag at magaling ka naman. Tanda na ako, mga 30 plus na ako, ay pinagbibigyan talaga ako nila na textmate, mga matching pero wala naman po talaga akong nagugustuhan doon. Pero nagdasal po ako na kung magkaroon ako ng asawa ay mabuti naman. Yung hindi na ako ang mahihirapan. Yung hindi naman ako ang bubuhay sa kanya dahil isa akong guro. Kaya nung ako ay naiwan ng eroplano at ito nga may nakilala akong lalaki sa barko, ay sinabi niya na gusto niya nga akong asawahin. Meron lang sa mundo sa akin na nanliligaw. Sinundo niya rin ako doon sa pier. Sabi ko sa kanya, iimbitahin ko siya na magdasal dito sa PIA. So, kapag sinamahan niya ako ng 1 oras dito sa pagdarasal sa simbahang ito, ay siya na nga ang aking sasagutin at papakasalan. Ngunit, hindi pa nga ako nakakapagsimula ng Santa Rosario. Mga 5 minuto pa lang, nagpaalam na siya sa akin. Yun na ang aming huling pagkikita. Hindi niya alam na sasagutin ko na sana siya pagkalipas ng 1 oras. So na tumawag na nga itong lalaking nakilala ko sa barko at tinanong niya sa akin na kung sinagot ko na nga yung lalaking sumudo sa akin sa pier. Kasi nga nung kinukuha niya yung number ko, sabi ko sa kanya, hindi na ako makikipag-textmate at saka bata pa siya ng 5 taon sa akin. So hindi siya ang gusto kong mapangasawa. Merong mga naniligaw sa akin at yun ay pinagdedesisyonan ko nang sagutin. But nung tumawag siya sa akin, sinabi ko nga sa kanya na hindi ko naman sinagot kasi hindi niya ako sinamahang magdasal ng 1 oras. At ang sabi niya sa akin ay siya na daw talaga yung soulmate at sasama niya akong magdasal. Kahit kaano pa yung kahabang dasal, sasama niya nga ako. At sunod na Sabado ay matinga siya dito sa aming bahay at siya nga ay samahan akong magsimba at magdasal. Ito rin pala yung sign na hinihingi niya sa Diyos, babaeng madasalin, at lalong na nang nalaman niya na hindi pa man din ako nagkaka-boyfriend kahit isa. Sumunod na linggo ay hiningi na niya ang aking kamay sa aking tatay. Sabi niya pakakasalan niya na ako. At sumunod na buwan ay binigay niya na sa akin ang sweldo niyang buo. At umabot ng 5 buwan na buong buo yung sweldo na binibigay niya sa akin. Kami nga ay nagpakasal na. Pagkatapos ng aming kasal ay hindi kagad ako nabuntis. Kaya dito naman nagdasal ako kay Saint Gerard Majella. Kung kaya ang pangalan ng aking panganay na anak ay Jello. Dahil galing ito sa pangalan ni Saint Gerard Majella. Sana kung babae yung anak ko ay Jella ang pangalan. At dahil ito ay lumabas na lalaki kaya Jello ang pinangalan ko sa kanya. Yan na nga ang ikwento ko sa aking anak na kasama ko ngayon. Dito sa lugar na ito, sa Legazpi City, ito ay ang baklaran ng Legazpi. Ito po ay ang Redemptorist Church na makikita dito sa Cruzada, Legazpi City. Kung may oras kayo, ay masarap po talagang magdasal dito. Pasyalan niyo po ang lugar na ito. Amen. Sana ay maging malakas pa tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay.